I cannot and will not follow you, even if you're a pope. He is not a member of the Assyrian Church of the East. He completely forbid him from entering into any of our churches. But there is nothing mentioned, if he's a clergyman, let him be deposed from the church. Siguro kilala na ninyo siya. Ang pangalan niya ay nagpakilala na Bishop Marmaric Emmanuel. At siya daw ay bahagi sa tinatawag na simbahan ng Assyrian Church of the East. At pinag-iinitan siya sa Islam, lalo na sa mga extremist. Bakit? Dahil grabe talaga ang kaniyang banat sa mga Muslim. Islam flourished and expanded with the sword. Jesus said, my sword is my word, and my word is love. You flourish through love, not by chopping heads. أما عيسى ابن مريم فهو كلمة الله وروح منه. I speak Arabic, I write Arabic, I read Arabic. You will never see Muhammad, you will never see Buddha, you will never see Krishna, and the 320 million gods in the Hinduism, the pantheistic world, none of them you'll see. They are all man-made. You will only need Jesus. Ito bang tinatawag na Assyrian Church of the East ay bahagi ba ito, in communion ba ito sa Roman Catholic Church, mga kapatid? Hindi. Isa itong schismatic churches. O schismatic church. No? Yung Assyrian Church of the East na tinatawag din nila na Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East. O tinatawag na Eastern Syriac Christian Denomination ay hindi ito in communion sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ngayon, itong si Bishop Marmaric Emmanuel na grabe din bumanat sa Islam, kaya kung nakita ninyo na inaatake siya sa isang extremist habang naka-live, no, pinagsaksak siya. Swerte na di siya na patay. May isang obispo sa Assyrian na nagsabing sasampahan daw nila ito ng kaso dahil sa paggamit ng Church of the Assyrian Syriac East. Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Samahan ninyo ko. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating live. At kung bago ka lang, mga kapatid, inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. No. So, para sa mga bago lang na nagsubaybay, ako si Brad Wendell Talibong sa Catholic Faith Defenders. At ako ang inatasan bilang Vice President of External Affairs sa National Office sa Committee on Public Debate, mga kapatid. So, ating tatalakayin at sasagutin, lilinawin, lalo na ang paglitaw ngayon sa iba't ibang mga sikta. Kanina, ating tinatalakay yung bago na naman na sikta ng Islam, no?
na may nagpakilala na kapatid, pamangkin siya ni Muhammad at kahalili ng ating Panginoon Jesucristo. So, nagiging katapat ito ni Pastor Apollo Kibuloy. So, ang kabuuan na video ay nasa isang video kanina. May ang nakapansin at nag-viral ang isang lumitaw na lalaki na ang kanyang kwento ay mahirap paniniwalaan. Nagpakilala siya na tunay na pinuno ng mga Kristiyano at mga Muslim. And there has never been a man in history who claimed to be that comforter, except the best of all prophets, the master of mankind, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nagpakilala din siya na tunay daw na kahalili ng ating Panginoon Jesucristo at ni Muhammad. He became the inheritor of the messengers, the successor to Jesus. At nakaakit siya ng pansin ng karamihan, kaya nag-viral ito. Ang pangalan niya ay Abdullah Hashim, pero ngayon nagpakilala siya bilang Aba al-Sadiq, na ang ibig sabihin, Father of the Truthful. Nagpakilala din siyang Santo Papa. And the father of mankind, the true Pope. Nakahanap ngayon ng katapat ang nakakulong at tumakbo sa pagkasenador na si Pastor Apollo Kibuloy. Batiin ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Yan na, ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Tatalakayin natin ito. Pilipinas para ang bigas. 5 pesos na lang ang kilo. Iyon. Pag siya day manalo, mga kapatid, gawin niyang 5 pesos ang kilo ng bigas. Hindi pa ba sabi niya, siya ang may-ari sa buong mundo, pati kaluluwa. Iba't kung siya ang may-ari, pati bigas, ba't ibibinta pa niya? Gusto pa siyang makakita. Maniniwala kaya kayo na pag siya'y manalo, gawin niyang 5 pesos daw ang kilo ng bigas. Sige, pwede kayong mag-comment diyan mga kapatid. Anong reaksyon ninyo sa pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy na gawin niyang 5 pesos ang kilo ng bigas? Okay, acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon. No? Si kapatid na Alberto Viloso Jr., si Norman Hayag, si Rick, si Jose Manuel Pora, Catholic din po ba yan? Sino? Si Mare? Hindi yon Catholic. Si Christy Concepcion Sharot, hello, watching from Pasig. Arne Kabasag, Jose Noel Pura, si Rick, Arne Kabasag, si Noel Pura. Si Rick, good evening, mag-like po tayo. Si Mario Guerrero Elevito, nasa El Nido Fishing Ground, Palawan. Nandyan sila sa fishing boat nila. Ingat kayo dyan, kapatid. Maria F. Bartolome, si Andrea Mercado, si kapatid na Berna Ibersamal. Di ko mabasa ito. No? Does the Catholic will apologize for killing Jesus? Ano kayo? Hello? Imagination mo na. Ang Catholic ba ang nagpatay ng ating Panginoong Hesukristo? Yun. Kung mahilig kayo gawa ng story versus history, yon ang mapapala.
chismis ang batayan. Pero kung tingnan ang history talaga, Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ. O, ang Katoliko ay itinatag ng ating Panginoon Jesucristo pagkatapos pinatay ang ating Panginoon Jesucristo sa simbahang Katoliko. Yan ang daming biktima sa maling akala. Si kapatid na Enz Carinio Basbas, si kapatid na Berna Ibersabal dyan sa Las Piñas City, si kapatid na Nining Haveliana, si kapatid na Ria Covi, Mario Guerrero, si kapatid na Nining Haveliana watching from Compostela, Davao de Oro, Christi Concepcion, Charot. Hindi po ako naniniwala ni Kibuloy na ang bigas ay magiging 5 pesos na ang kilo. Si Wilfredo Lopez, Noto Kibuloy. Si Mamay Santa. Good evening, Bro Windel at sa mga kapatid sa pananampalataya. Si Edgardo Galyado dyan sa Baybay City, si Angelos Domini watching from Tagaytay, si Amigo Music TV, si Serik, sekreto po yan, Bro Windel, yung nag-comment na kung nag-apologize daw ang Katoliko pagpatay ni sikreto po yan, Bro Windel, ang comment na kung nag-apologize daw ang Katoliko sa pagpatay kay Jesus. Okay, sisilipin natin sa pananampalataya at katwiran. O sila ngayon na pumasok. Si Bro Chris Usol, hello. Bro Chris, kumusta kayo dyan sa Davao? Si Bro Ramon Kagas, o kumusta kayo dyan sa labas ng bansa? Si kapatid na Danilo Payo Tumaraw, CFD. O meron din siyang channel. No, yan natin si Tuni. Si John Allen. Si Roy Mark Ganyeti. Si Glome Realme, Emelda Rolion Kada Mazo, si Glone Realme, si kapatid na Danilo Payo Tumaraw, history versus story. Yon. Okay. Si Angelos Domini, noon pa man, duda na talaga ako kay Marmari dahil tinitira niya ang Pope. Yes, tinitira niya ang Satupapa, tinitira niya ang simbahang Katoliko. At ang sabi niya, one of the common dogmas outside the Catholic Church, yung dogma of indifferentism, nasa kanyang aral yan. So, magaling siya dahil marunong siya mag-Arabic, lalo na pag ang talakayan ay Islam, mga kapatid, no? Pero nagbuo siya, nagtatag siya ng kanyang sarili. At hindi siya bahagi sa Assyrian Church of the East, no? Hindi siya bahagi. Si kapatid na Attorney June, watching from Las Vegas, Nevada. Good evening, Bro Windel. Hello. Si kapatid na Mary Manato, si Nancy Valenzuela, si Mario Guerrero Elibito. Bro Windel, kandidato sa pagka-senador na Katoliko kay iyang ang ibubuto ko. Si Serek, si sekreto, ano pangalan ng sikta mo? Sekreto. O ano pangalan sikta? Si Big All
Good po, Bro Windel, from Baras Rizal, lakas tama ni Kibuloy. 5 piso lamang ang bigas. Tinapay nga, 50 na. Bigas pa kaya? Basta yon ang sabi ni Kibuloy, ha? Oh, gawin niyang 5 piso ang kilo ng bigas. Pero di kaya mangyari yung malawakang solicitation. Si Amigo Music TV, dyan sa Bato, Leyte, si Sixtus Junior Sarmiento sa Ave Maria, Gracia Plena Dominus Tecum, Benedicta et mulieribus et benedictus fructos, si Jelay Tilan from Spain, hello kapatid. Si Baldo, daming naninira sa Catholic, nakita ko sa video ni Rasid. Sino Rasid? Indasan? Watching from Aklan. Shout out. Oy, si bro Rasid, no? Meron kaming di natuloy na debate. So, hope na magka-communicate kami ni Bro Rasid Indasan. Gawin natin yung debate doon sa Tagbilaran City. No? At dahil paulit-ulit na yung gusto niyang Trinity, nakaharap ko na maggawa tayo ng bagong paksa na naman. Patunayan niyo na si Muhammad ay talagang tunay na propeta. Yun ang doktrina ng Islam. Patunayan niyo na si Muhammad ay talagang propeta ng Diyos, tutulan ko yan. Oh. So, si Silvestre Ed Dalig, good evening Bro Wendell, watching from Bohol. Elmer, naku, marapit na ang eleksyon sa Pilipinas, mga kapatid. Malapit na din ang Papal Conclave, panalangin po natin, no? So, Mamay Santa, kumusta kayo? Sa inyo, malakas ba ang pamimili ng boto? Ha? O kayo na nagsubaybay ngayon, nakatanggap na ba kayo? Nako, ha? Si Mamay, sabi niya, praying for the peaceful election. Diyan po sa inyo, Bro Windel, watching from Tracy, California. Salamat kapatid. No? Si Sir Rick, puhunan sa pagbili ng 1 kilong palay ay 17 pesos. Bigas ni Kibuloy, 5 pesos lang. Yan. Marami namang pira si Pastor Kibuloy, basta lalaganap lang yung solicitation, di ba? Okay. So, malapit na. Ibuboto ba niya si Pastor Apollo Kibuloy? So, ngayon mga kapatid, dito na tayo sa talakayan, kaugnay kay nagpakilalang Bishop Marie Emmanuel. Pero alam nyo ba ang tunay niyang pangalan? Itong Bishop Marie Emmanuel, ang tunay niyang pangalan ay Robert Islimon. Yon ang tunay niyang pangalan. Robert Islimon, nagtatag siya ng sarili niyang sikta. Pero very charismatic. At grabe din ang banat niya sa Islam, no? I cannot and will not follow you, even if you're a pope. He is not a member of the Assyrian Church of the East. He completely forbid him from entering into any of our churches. But there is nothing mentioned if he's a clergyman, let him be deposed from the church. Okay, acknowledge din natin. Hello kay Doc Leo. Doc Leo Naparota dyan sa Dipulog City. Hello.
Kumusta? Regards sa pamilya mo. Okay? At sa mga teachers dyan sa Andres Bonifacio. Okay. I cannot and will not follow you. So, will not follow you even you are Pope. I cannot and will not follow you, even if you're a pope. Sino ba talaga ito siya? Mga kapatid, naglabas ng opisyal na pahayag ang obispo mismo ng Assyrian Church of the East. Yung Assyrian Church of the East, kilala yon sa tinatawag na Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East. Sa ibig sabihin, tinatawag din silang Eastern Syriac Christian Denomination. At claim nila na matrace din sila sa ancient church sa East, mga kapatid. Pero, hindi sila communion sa Eastern Orthodox churches. Hindi din sila communion sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church under ng Santo Papa. Pero itong si Bishop Marie Emmanuel, no, na nagpakilalang tinatawag na Assyrian Church of the East, dito pumalag ang obispo ng Assyrian. At sabi niya, dadalhin daw niya ito sa korte nila dahil hindi siya kaanib sa Assyrian Church. Ito, pakinggan natin. So please, those who refer to him as Bishop of Assyrian Church of the East, be careful. Oh, Don't yan. Sa mga naniniwala na itong si nagpakilalang Bishop Marie Emmanuel ay kaanib sa Assyrian Church of the East, be careful daw. Bakit? Plano nilang sampahan daw ito ng kaso. commit that mistake because we'll come at you legally. I can promise you we'll come at you legally. I have no habit of talking about people, but only I talk when I see someone talking ill about Christianity. This man, his name is, he calls himself Mar Mary, but his name is Robert Schliemon. So, ang tunay niyang pangalan, Robert Schliemon. He is not a member of the Assyrian Church of the East. Yan ang pahayag ng obispo ng Assyrian Church of the East. Ulitin ko ha, yung Assyrian Church of the East, hindi siya bahagi sa Roman Catholic Church, hindi din siya bahagi sa Orthodox Church. He's never been member of the Assyrian Church. At itong si Mar Marie Emmanuel ay hindi din umano, although nagpakilala na Assyrian Church, bahagi sa Assyrian Church. Of the East, we do not recognize his teachings. So di tinanggap ng Assyrian Church of the East ang mga aral dahil nagtatag pala ito ng kanyang sarili si nagpakilalang Bishop Emmanuel, Bishop Marie Emmanuel, na ang tunay na pangalan ay Robert Schliemon. We completely forbid him from entering into any of our churches. So di siya, so ibig sabihin excommunicated siya, no? Acknowledge natin ang mga pumasok, Severino Villaro diyan sa Southern Leyte, Gina Alcera, hello kapatid. Si Fachi Sabal Jorege, dyan sa City of Baguio. So tuloy natin mga kapatid. He was ordained by the ancient Church of the East by Metropolitan Mariaku.
So na-orden siya sa naturang obispo. Then he was defrogged. Defraud siya. Ibig sabihin, mga kapatid, suspended siya. No? Di natin alam ano kaya ang kaso nito. It means he was suspended from his church. Now he doesn't belong to no church. So di na siya bahagi sa anumang simbahan. Di na siya bahagi. So, acknowledge natin si Fi Diuhang. Good evening, Bro Windel, at sa lahat ng mga CFD team in the world. Thank you very much sa mga aral na natutunan. Very inspiring talk tungkol sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. God bless. Okay, tuloy natin mga kapatid. It came to my attention, he used the word Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East. Yan. Ginamit na umano ni nagpakilalang Bishop Marmari Emmanuel ang kanilang simbahan. Immediately when I saw that, we sent him a letter through our lawyers. We said, hey, be careful. You do not belong to this church. You cannot use this church. So, nagpadala siya ng sulat sa abogado. Hello kay kapatid na Gina, kapatid na Romeo Raya. No? Nagpadala siya at may babala sila na itong si Robert na nagpakilalang Bishop Marmari Emmanuel ay hindi bahagi sa kanilang simbahan. Now let's see what he's going to say here. I just want to hold the baby Jesus in my arms. Because I want to pinch his fat thighs. You know the baby when he's so cute. Rah. Especially when they are a little bit fat so. Ooh, you have layers of layers of layers on their thighs and the arms here. I want to hold them as a baby because I will definitely make him cry by pinching him, kissing him, and spoiling him, and everything. Like, and then I can, if I go to hell after that, that's fine. I carried him as a baby. Lalay. And then he would make a poo-poo. And then he would go up like that at me. It's okay. I'll wash. Man, if I could wash him. Oh. He tried to lower Christianity to unbelievable level that is never happened in the 2,000 years of history of Christianity. You talk about him in this way, that he wants to pinch him, to make him cry. This description of the child is abhorrent. It's just unacceptable in today's society. No one even can pinch a child to make him cry. You'll be arrested of abuse. But for him, it doesn't matter. He wants this child, this Christ, God, to make him cry. But the worst of all, he says, even if I go to hell, it doesn't matter. He spoke about hell as if he's going to a picnic. It's all right. Let me go to hell. Do you know what hell is? The question. I have this question for this gentleman. Have you went to school? Have you went to a university? Are you graduated by a diploma even? O kaya di basta-basta, no? Ang impyerno, mga kapatid, real. At ang pagpunta doon ay sarili mong kagustuhan dahil sa ginawa mo. Kaya di pwedeng magiging
joke lang tulad sa ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gusto siyang pupunta sa impyerno at gusto niyang dalhin ang mga taga-suporta niya doon sa impyerno. Di basta-basta, lalo na isang pinuno sa isang bansa nagpahayag ng ganyan. Of theology. Anything. Because I can assure you, someone who studied theology, someone who studied Christianity would not dare to say these words about baby Jesus. What do you mean that I can wash him when he does his? What is? Why have you ever heard someone in these old books speaking about Christ in these terminologies? None. This is how Satan wants you to think, is to lower Christ to a level that is just, he's just nothing. He's a human being. This is the description this gentleman is giving to this consuming fire, to this rock, to this lion of Zion. To lower him to these degrees that you want to hold him and pinch him and his fat. How do you know that he was fat? Some people, they preach sensitive issues in your heart to make you feel and say, oh, he's exactly talking about the way I feel. Paul spoke about them. He said they will come to you with words of blessings. But be careful. They are serving their tummies. It means they are making money off you. Di lang yan. Kahit si San Pedro mismo sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 5. Poor thing. I know they will attack me. Definitely. I never in my entire life heard such preaching. I never heard them speaking about Christ in this low level of description. Yan ang pahayag sa obispo ng Assyrian Church of the East na kung saan nilinaw niya na hindi bahagi sa kanila etong nagpakilalang Bishop Mare. Kung maalala ninyo mga kapatid, inatake ito ng isang extremist Muslim habang nag-live, no? Kaya nabulag ang isang bahagi sa kanyang mata. Pero grabe itong banat niya sa Islam. Ito. Land flourished and expanded with the sword. Jesus said, my sword. Oh, so ang Islam umano ay lumalaganap. Ang paglaganap ng Islam dahil sa espada. Is my word, and my word is love. You flourish through love, not by chopping heads. أما عيسى ابن مريم فهو كلمة الله وروح منه. I speak Arabic, I write Arabic, I read Arabic. You Oh, so magaling din siya mag-Arabic. will never see Muhammad, you will never see Buddha, you will never see Krishna, and the 320 million gods in the Hinduism, the pantheistic world, none of them you'll see. They are all man-made. You will only meet Jesus. What is the Gospel of St. John all about? St. John is introducing Jesus Christ to the entire world as the true divine God, and he is the Son of God. You go to the Islamic faith, they will tell you two things, or they will deny two things about Jesus Christ. Number one, he cannot be the Son of God because that's a blasphemy. God Yan talaga ang aral ni Muhammad, no? Isang blasphemy yung pagkilala na siya'y anak ng Diyos. cannot have a son, you are blaspheming. That's the Islamic faith, not me. And secondly, Jesus was never crucified, but it was shown to them as if it was Jesus. In fact, they say God put Judas Iscariot on the cross. Yan ang mga interpretasyon ng ibang mga mangangaral na Muslim, no? Iba't iba ang kanilang interpretasyon. Dahil sa Quran, ang naipako, hindi si Jesus,
kundi kamukha lang ng ating Panginoong Hesus. Imagine, so yung nakasulat sa Quran ng mga Muslim, may kapariho talaga sa aral ng Gnosticism. No, yun din ang aral ng Gnosticism noon. Si Kristo hindi na ipako, kundi sa Gnosticism si Judas talaga ang napako. Islam came in 635 AD. The Gospel of John was written around 100 AD. So, 535 years came after the Gospel of John. John is an eyewitness, my dear Muhammad. John is an eyewitness. He lived. Oo, si San Juan. Dahil alagad ng ating Panginoon Jesucristo, eyewitness mismo. Pero si Muhammad na nag-claim na pinakitaan daw ng anghel na wala namang saksi, hindi naka-witness sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo pagkatapos nagpalaganap na hindi na ipako sa cross, kamukha lang umano. Pagtanungin natin yung ibang mga ngaral at ustad, sino ba itong kamukha? Iba't iba ang kanilang interpretasyon yan. May nagsabing si Judas, meron namang iba pa ang interpretasyon. With Jesus. He walked with Jesus. He saw Jesus' wonders and miracles, and he documented it fresh. Fresh. So you're telling me that now I need to believe in someone coming 6 centuries or 7 centuries after the Holy Bible was documented. You want me to believe in a document that came 7 centuries after the Holy Bible. You want me to believe in someone that never saw Jesus, never lived with Jesus, never walked with Jesus, over the one who walked, lived, ate, embraced Jesus Christ every single day for 3 years and 4 months. Where is the logic? The one who was with the Lord said, this is God. This is the Son of God. This is God himself. He was crucified. He was buried. And I saw him risen after the burial. No, so, magaling siya dito, mga kapatid, na niribat ang aral, ang maling aral ng Islam na tatag ni Muhammad, no? Na para sa kanila, di naipako sa cross ang ating Panginoon Jesucristo. Ano bang argumento nila na di naipako sa cross ang ating Panginoon Jesucristo? Pero, may aklat ako, kaya nga sa debate natin sa Muslim, dito, nahirapan silang ipaliwanag itong aklat nila mismo. Bakit? Ano ba ang nakasulat sa kanilang aklat? Ito, sa aklat ng mga Muslim, page 91 ni Shaykh Abdul Handi, ito ang mabasa. Ang doktrina ng pagtubos at kasaysayan ng Espiritu ng Diyos, ang Mesiyas, si Jesus, upang sa gayon ay mabatid ang tunay na kasaysayan ni Hesus Kristo na may kinalaman tungkol sa kaniyang pagkapako sa cross, pagkamatay sa loob ng 3 araw, at pagkabuhay muli. Yon. Kaya nga sa cross-examination natin sa debate noon sa Muslim, makita ninyo dyan mga kapatid ang mga video sa debate natin sa mga Muslim. No? Yan. Nahirapan talagang ipaliwanag nila yung nakasulat mismo. Sandali, Bro Windel, maiba ako sa topic. Dabis na ginawa ni PBBM yung pinakonsecrate niya ang Pilipinas sa Birhen Guadalupe. Unti-unti nang nahuli ang mga masasama sa gobyerno. Totoo, pinakonsecrate niya. Pero sana itong laganap na vote buying at grabing korupsyon ay maaksyonan din ito. Okay? Kapatid, no? Mas sana maaksyonan din itong grabe talaga ang laganap na vote buying.
So, grabe. Malapit na ang eleksyon. Oh. At grabing korupsyon. Grabe talaga. Oh. Okay. Na-aksyonan naman, unti-unting nahuli itong mga malalaking isda, no, sa ulat. At yung ongoing na operasyon laban sa droga, dami ding nahuli. Tuloy natin. Pero, sana maaksyonan itong problema sa korupsyon. Grabe talaga. Problema sa vote buying. So, malapit na magdesisyon ang Haring Bayan sa eleksyon. Sana magdesisyon kayo. Di dahil sa pera na natanggap ninyo. Kung maaari, huwag niyong tanggapin. No? Huwag niyong tanggapin. Huwag niyong tanggapin. Dahil bahagi kayo sa korupsyon, pagtatanggapin ninyo yan. Lalo na ang mga sinabi ng karamihan, tanggapin ang pera, iboto ang konsonan, yung nagustuhan. Oh. So, bahagi pa rin kayo sa korupsyon. Kung yan ang argumento ninyo sa mga kapatid, gusto ko lang ipaabot yan. Tuloy natin. Muhammad came in 635 and he said, he is not the Son of God, he is just a prophet. He was never crucified. In fact, Judas Iscariot was placed by God to deceive the Jews. Hail Mary. They come, they accept Jesus, but as a prophet only. They accept Jesus, not crucified. They accept Jesus, not as the Son of God. They accept Jesus, definitely not God. So what have you left with Jesus then? You take the cross away, you take the Son of God away from him, and you take the divine from him. Is a prophet? Prophet for what? Those who wrote the Holy Bible. Alam nyo, ang argumento ng mga Muslim, kung bakit mga kapatid, ang argumento nila, alam nyo, bakit ang ating Panginoon Jesucristo din na ipako sa cross daw? Dahil gumagamit din sila ng talata sa Biblia, at lalo na yung Biblia na salin ng Protestante, yung ang salita ng Diyos, dahil ang nakasulat kasi ay ito, sa Gawa Kapitulo 5, versikulo 30, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbangon kay Jesus, na inyong pinatay sa pagbitin ninyo sa Kanya sa puno. Yon. Ang argumento ng mga balik Islam at mga ustads, di po ba, naipako sa puno? Kaya, nagkukontrahan na daw ang aral ng simbahang Katoliko dahil hindi cross daw, kundi puno. Hindi naman yan kontra. Dahil, yung cross, kung saan ipinako ang ating Panginoon Jesucristo, hindi naman yun gawa sa metal. Hindi naman yun gawa sa simento, kundi gawa sa puno. Kaya nga, kung tingnan natin ang salin na magandang balita Biblia, alam niyo kung ano ang makita natin, magandang balita Biblia. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Ang Diyos ng ating, sa naturang talata, Gawa Kapitulo 5:30. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo, nang siya'y inyong ipinako sa cross. Yung puno na binanggit, walang pagkakaiba yan. Hindi yan kontra sa sinabing ipinako sa cross. Now, kung tingnan natin, dahil ang cross, gawa talaga sa puno. Gawa Kapitulo 10, versikulo 39, ito mabasa natin, mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudiyo at sa Jerusalem.
pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagbitin sa kahoy. O, kahoy. So, alang naman kung ang cross ay gawa yon sa simento. Hindi naman. Kaya, di yan kontra, mga kapatid. At nalilito ang mga Muslim, lalo na ang mga balik Islam, sa sinasabi sa Gawa Kapitulo 5, versikulo 30, na ang ating Panginoon Jesucristo ay pinatay sa pamamagitan ng pagbitin sa puno. Oh. Pero alam nyo ba, yun po'y tinatawag na figure of speech. Yun ang tinatawag na idiomatic expression o kawikaan. Noong unang siglo kasi, mga mahal na kapatid, ang kahulugan ng pagbitin sa puno ay katulad sa pagpako sa cross yan. Oh. So, ibig sabihin, yon ang tinatawag na figure of speech. Idiomatic expression o kaya'y kawikaan. Oh. Ang cross, gawa sa kahoy. So kung gawa sa kahoy, galing sa puno. So kapag sinabing punong kahoy, cross yon. Cross na kahoy ang tinutukoy. Hindi metal, hindi simento. Ang pagbitin, tungkol yun sa pagpako. Pagpako, gamit ang cross, na ang cross ay gawa sa kahoy. Oh. Kaya, walang kontrahan yan. So, ang pagpapako ay isang paraan ng pagbibitin. Kaya, kung ipako sa cross, ang Panginoong Jesucristo, yon ang sinabi sa Biblia, ibinitin siya sa puno. Yun ang tinatawag na figure of speech na paggamit. Pero ginamit nila yan, mga kapatid, ginamit nila para ipakita na nagkukontrahan daw. Dahil sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 13, itinutumbas diyan ang pagpako sa cross sa pagbitin sa puno na binanggit din sa Deuteronomio Kapitulo 21, versikulo 13. Ito ang mabasa natin sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 13, mga kapatid. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa na ang atin sapagkat nakasulat. Sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Yon, sinusumpa ang binibitay sa punong kahoy. Sa original na Greek, ang salita kasi na puno, mga kapatid, ay sulon. So, ginagamit yan na pantukoy sa cross. Yun ang hula sa Deuteronomio, Kapitulo 21, versikulo 31. Pero, para sa kanila, yun talaga, nagkukontrahan, walang kontrahan, kundi ang kanilang pag-unawa lamang ang napakalayo talaga. So, ituloy muna natin ito. Both Old and New Testament are over 40 writers. It took a time frame of about 1,600 years to write the entire Holy Bible. 1,600 years to write the entire Holy Bible. The entire authors, the entire writers, I should say, the entire... So, ang pagkanunay sa Bible, produkto yan sa simbahang Katoliko. Ang paghati sa chapters and verses, produkto yan sa simbahang Katoliko. Kaya ang Biblia, mga kapatid, ay produkto sa tunay na iglesia. Ngunit ang iba't ibang mga iglesia na tatag lamang ng tao ay produkto sa maling interpretasyon sa Biblia. writers.
different level of education, different background, different times, different countries, all of them wrote the same thing, that Jesus Christ is the one and only. He is the Savior, He is the Messiah, meaning God, and He was crucified, and He's going to rise from the dead, and whoever accepts Him shall be saved forever. And 12 apostles, they hugged Him every day. They walked with Him. They lived with Him. They documented everything that they saw. You want me to deny all this and believe in someone that came 6 centuries later? Did you know the Quran was written 200 years after Muhammad? I'm not talking about, not attacking, but I'm just quoting what they say. In the Islamic book, his name is Isa. Isa in Arabic derives from the Greek word Isos, which is Jesus, which is Yeshua in Hebrew, which is Ishor in Aramaic. So Isa in Arabic is taken from the Greek word Isos, Jesus, Yeshua. But that Isa in the Quran is not the Jesus of the Bible. They've got nothing to do with one another, please. Nothing to do. Ayan. Ang Jesus sa Quran ay hindi ang Jesus sa Biblia. Ang Allah ng mga Muslim ay hindi ang Trinity ng simbahang Katoliko. So, eto, kaya uminit dito ang mga extremist na Muslim. So, nakita siguro niyo sa video, inaatake siya habang naka-live. Dinagsaksak siya. Pero, swerte siya, di napuruhan. No? At nilinaw dito sa isang obispo ng Assyrian na hindi siya kaanib. Nagtatag pala itong si Bishop Marmare Emmanuel ng kanyang sarili. May mga nagtanong kanina sa pananampalataya at sa ating Facebook. Tingnan muna natin. Tingnan muna natin. Okay. So, pwede kayong maglatag ng katanungan bago tayo magtapos, mga kapatid. Sandali, sino ba yung nagtanong? Ito. Ito, si Bro Romel Calvadores. Ang tanong niya dito, Bro Windel, sandali, balik muna. Bro Windel, lang ko. Kapag ang isang parish priest, pagbawalan niya ang mga practicing Catholic parishioners sa paggamit ng holy and exercise oil. Holy, saan yun? Ito, balik natin. Holy and exercise water. Holy and exercise, salt siguro. Nagkasala ba ng sin of disobedience ang mga practicing Catholic parishioners na gumagamit pa rin ng holy exercise water and salt? Okay, ito ang sagot. Hindi naman nagkasala. So, kung ginagamit din yun, bakit? Dahil alam nyo, ang holy and exercise, sandali, ito pala, hindi ko napakita. Ang holy and exercise salt, sacramentals yan ng simbahang Katoliko, at ang sacramentals ay gift from the church. Ito ang sabi ni, pero ang daming mga pari talaga, totoo na, dahil wala yan, hindi kasi yan itinuturo sa seminaryo, no? So, ang iba di pwede, ayaw nila mag-bless dahil natatakot. Ang iba naman, di sila nag-bless gamit ang ritual sa kay Father Sikia dahil mahaba daw. Ito ang paliwanag ni Father Sikia sa sacramentals. Okay? So remember, very important yung sacramentals because not only the sacramentals assist the sacramental. The sacramentals assist the sacraments. The sacramental of exorcism and the ministry of liberation, like holy water, etc., assist the sacrament of confession. Okay? Kaya nga, very important. Kapag ako, 10 taon, hindi ako nagsisimba, I am in the state of sin for 10 years,
unti-unti kumakapit ang mga spirito sa akin. The longer I am not going to confession, the more and more spirits attached to my body, my emotions, my imagination, my lower faculties. Now, I go to confession, and also my soul belongs to the devil. Ngayon, ako'y nagkumpisal. What will happen? The Lord forgives me. My soul is free. But hindi automatic nawawala ang mga spirito na nakakapit sa katawan ko. That's why may mga tao, Father, gusto ko na magbagong buhay, ngunit napakaraming hadlang. Ngayon na gusto ko maging isang mabuting Katoliko. So many challenges, so many obstacles, because the spirits are still attached to the person. That's why that is where the sacramentals are very important. Don't underestimate being in the state of sin for a long time. That's why kaya nga kapag binibinyagan niyang ang isang bata, di ba dapat kapag nabinyagan ang isang bata, dapat pure na? Bakit kailangan pa ng exorcism? Yan. Ang problema, may mga pare instead na dapat catechize nila, ayaw nila ng sacramentals dahil ang argumento nila parang ginawa ninyo. Napakinggan ninyo ba yun yung canon lawyer sa Cebu na pare, no? Parang ginawa ninyong anting-anting. Una, dapat sana ikatekize nila, turuan ang mga kapatid natin mga Katoliko. Kaya nga, karamihan sa ang problema din, kahit bawal ang paglapit sa mga albularyo, may mga pare at may obispo pa na magsabi, okay naman yung albularyo. Tingnan nyo, nakasulat sa Catechism of the Catholic Church 21:17. Even if the purpose is to restore the health of someone, is gravely contrary to the contrary to the virtue of religion. So, walang problema na ang mga catechists, ang mga parishioners magamit sa holy and exorcised salt, holy and exorcised water at iba pang mga sacramentals, provided una, huwag niyong gamitin na may mga superstitious beliefs. Gamitin ninyo according to the intentions of the church. At habang ginagamit ninyo yan, dapat magiging epektibo lang yan sa buhay ng isang Katoliko sa kondisyon. Meron tayong proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. Okay? So, maglatag kayo ng tanong. Si fake naman talaga yan siya. Sabi ni, magaling lang siya magsalita. Walang pagkakaiba ni Kibuloy, di ba? Magaling naman si Kibuloy mangaral. Daming napaniwala ni Kibuloy. Kahit si Felix Manalo. Magaling din siya. Gamit yung mga aklat Katoliko na pinagchap-chap. Meron pa ba mga katanungan diyan? Sandali tignan natin. So nasagot na natin yung tanong mo, Bro Romel Calvadores. Nasagot na natin. Nagpapanggap ng mga Katoliko, itanon sila sa news, kinakalat nila sa social media, hindi naman sila totoong pare. Okay. Even if I am Catholic, usually watch Bishop Emmanuel for my spiritual growth. He honors Blessed Virgin Mary. Yes, he honored Blessed Virgin Mary, kapatid Bernadette. However, isa siya sa mga schismatic dahil maliban na siya ay hindi kaanib at nag-claim lang na Assyrian Church of the East, nagtatag siya ng sarili. Napaka-istrikto talaga, no? Sa mga apostolis, 2 Juan Kapitulo 1,
1, versikulo 10 hanggang 11. Okay? Si Romel Calvadores, sabi niya, ask ko lang po, nagkaroon ba ng sin? Ito, nasagot na natin yan. Nasagot na paulit-ulit pala niya. No. Hindi ko alam pero dapat libre dahil ang pagpaari naman sa mundo. Ang kangkibuloy siguro ito. Okay? So, wala namang katanungan. Wala nang katanungan dito. Tingnan natin sa pananampalataya sa YouTube. Sandali. Huwag masanay na bilhin ang buto dahil ang vote buying ay isa tayo sa korap na bansa dahil sa pera. Alam nyo ba ang Pilipinas? Isa sa mga napakahirap na bansa. Alam nyo yan? Ang Pilipinas ay isa sa napakahirap na bansa at maraming mahihirap pero maraming mayayaman na politiko. Yeah? Pero iwan ko kailan pa kaya matuto ang karamihan natin, mga kapatid. Si Christine Villarenti, Bro Windel, ito bang si Bishop Marmari ay tanggap ng Catholic Church? Nagtatag siya ng sarili niya. Hindi siya bahagi sa Assyrian Church of the East, kaya sasampahan daw ng kaso. Conclave ay May 7. Yes. Pagdasal natin ang conclave, mga kapatid. So, wala kayong mga katanungan? Si Bro Brad Calix, dating pastor ito, mga kapatid. Meron din siyang channel, no? I-follow ninyo si Brad Calix. Marami kayong matutunan sa kanya talaga. Napagandang talakayan ni Bro Calix. Si Rick, Bro Windel, mahirap magkaisa ang Pilipino dahil iba-iba ang salita natin. Tama naman, iba-iba ang salita natin, pero kung meron talagang prinsipyo na bawat Pilipino'y manindigan, yun bang, kung kayo'y nakatanggap ng, dahil napaulat na naman, di ba, na mayroong shading at may bayad yung, may ibibigay na pera yon. So, dapat talaga, tingnan nyo muna yung picture, mga kapatid nating Katoliko, yung picture sa pamilya ninyo. Ito bang desisyon ninyo sa pagtanggap? Sa pagtanggap ninyo ng pera para sa eleksyon, nararapat ba yan para sa pamilya ninyo? Nararapat ba yang ipakain sa pamilya ninyo? Dapat mag-isip-isip kayo niyan. Kahit pa may mga pare na marinig natin, at tanggapin ninyo yan. Sundin nyo lang ang konsensya. Di pa rin yan pwede, mga kapatid. Bahagi pa rin kayo sa korupsyon. Kaya, kailangan talagang ma-educate. No? Kailangan talagang ma-educate. Pero, walang bahala, mga kapatid, na may mga gustong maraming maghihirap dahil para sa panahon na malapit ng eleksyon, pipila sila sa pagtanggap ng pera sa vote buying. Sa Mario Guerrero Elevito, sa amin sa Maribilis,
nagpa-bliss ako ng langis, pure virgin olive oil. Ayaw mag-bliss. Hindi naman yung pure virgin, ha? Pure virgin olive oil. Akala ko. Oh. So, meron talagang ganyan na di talaga sila mag-bliss dahil una, di nila alam bakit kailangan talaga na merong ganyan. Bakit? Di naman yan tinuturo sa seminary. No? Kaya, punta na lang kayo sa mga exorcist. No? Kung mapansin ninyo, ang ating mga kapariang exorcist, meron pang ilang mga pari sa loob mismo ng simbahan na gustong makipag-away. No? Sa mga, di nila alam ang paghihirap sa mga exorcist. No? Si Gary TV25, ito sabi niya, dami talagang nagbigay pero hindi nila alam mas mahirap pag nakuha ang tao sa lagay. Kaya walang asenso ang Pilipinas pag ganyan ang kasanayan. Iwan ko, kailan pa tayo magbago mga kapatid, no? Para sa totoong pagbabago talaga. No. Mahirap na kung ang mangimbabaw talaga yung interest ng politiko at hindi ang interest ng mga tao. Crusader, bubutuhin natin sa conclave si Cardinal Peter Turkson na world's first black pope. Hindi naman tayo pwedeng magbuto. Mga cardinals ang makabuto sa conclave. So, may surprise na mangyari. No, hope na ngayong 7 makapili sila. Sino? Sana. Nangangailangan tayong tulad ni Pope Benedict XVI na knowledge at tradisyon, ang talino at ang pagpahalaga sa tradisyon, at nangangailangan din tayo ng tulad ni Pope Francis. Yung reformation sa loob ng simbahan. Yung motto proprio niya, Vos estes lux mundi. Ano yon? Inatasan niya ang lahat ng mga obispo na kung may pare na involved sa sexual abuse, kailangan talagang i-report iyan ng obispo. At kung walang ginagawa ang obispo kaugnay niyan, kahit pa may iskandalo, kung siya'y i-report sa apostolic nuncio, may leha na mag-report sa apostolic nuncio. Ang apostolic nuncio mag-imbestiga. At kung maimbestiga ng apostolic nuncio na wala talagang ginawa ang naturang obispo, tatanggalin siya sa pagka-obispo. Yun ay bahagi sa reformisyon. Merong mga naibalik na sa pagkali na pare. Merong naibalik na sa kardinal mismo na ibalik sa pagkali. Merong kardinal na dahil sa korupsyon ay nasampahan ng kaso. Ganon talaga ang reformisyon sa pagsisikap ni Pope Francis hanggang kahuli-hulihang bahagi sa kanyang buhay. First blessing, final blessing, bago namatay. Si Crusader, tama ka Bro Wendell, sana butuhin nila sa conclave si Cardinal Peter Turkson, world's first black pope.
Magaling si Turkson, lalo na sa mga peace and order, no, na magiging mediator. Pero sa tradisyon, hindi siya may pagka tinatawag na hindi siya conservative. Si Rick, ipanalangin natin na kalooban ng Espiritu Santo yung Pope na maibuto ng mga cardinals. Si Mamay Este sa Camarinesor, previous election, wise ang mga candidates, nagpabili ng mga boto, ipinakita mo ang proof picture na binoto mo nga sila. Totoo ba yan? Bawal na picturean. Yung resibo, bawal yan. Pero yung iba, wise talaga, marunong din dahil idinadaanan nila sa e-wallet. Gcash na. Si Berna Ibersa Naval, last kong tanggap ng pira galing sa politiko 2016, pero na-confess ko na rin yan, bro. Very good, no? At huwag nang ulitin, kapatid. Huwag nang ulitin. So, nagiging systematic na ngayon ang vote buying. May pambibigay na sila ng ID dahil kung meron kang ganyang ID ay ibig sabihin sa kanila ka talaga. Kaya free na ang hospitalization pag magkasakit. Pero kung wala kang ID, hindi ka pwede. Hindi pwedeng magiging free ka. O asan yung serbisyo publiko? Para sa mga nakaupo, yun ang hirap. Pag nakaupo sila dahil sa pamimili ng boto. No? Okay? Si Andrew Bangs, may parapol ba tayo? Wala. No? Si Mercedita Pereira, I pray that Cardona Luis Tagli be crowned. Ang dami pang magaling kay Cardinal Tagli. No? Kaya wag nating kampanya na si Cardinal Tagli ang magiging susunod na papa. Marami nang mas magaling pa. Bata pa si Cardinal Tagli. So, si Faithfulness, Cardinal Sara, ang people's favorite. Ang problema lang, si Cardinal Sara, very conservative siya. Ang problema lang, maraming mga cardinals na hindi conservative. Kahit pa sasabihin nila na di ito politika, pero may mga sistemang politika pa rin sa pagpili. Dahil conservative versus modernist. Kaya nga sila si Cardinal Siri noon na very conservative. Di nakalusot. Pero ang problema, merong nakapasok na nagiging contender din na Freemasonry. Sino yon? Si Baguio. 33rd degree Freemasonry na cardinal sa Italy. Okay. So, second in command si Cardinal Peter Turkson kay Pope Francis sa conclave nila dati. Si Mario Guerrero Elibito, tanong ko lang bro Wendell, dito sa Bataan,
merong exorcist priest, parang wala pa. Oh, si Rachel Borlat. Hello Bro Windel, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi kapatid. Oo. Wala nang magtatanong. Wala na. Okay? So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Ito yung lingkod, Brother Windel Talibong. Gary Pugs. Si Jesus mismo ang pumili kay St. Peter bilang unang papa. At ang dasal natin ngayon, nawa si Jesus pa rin ang masusunod sa gusto niyang magiging papa. Kahit ang ating Panginoong Jesucristo ang nagpili, pero tandaan natin, si San Pedro, merong mga kahinaan. Merong kahinaan si San Pedro. Kaya di yan ikapagtataka mga kapatid na ganon talaga, bahagi yan sa simbahan. Kailan po uli magparapol, i-announce lang natin yan, mga kapatid. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Brother Windel Talibong. Mini Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. At pagdasal natin para sa darating na halalan dito sa ating bansa at para sa Papal Conclave. Maraming salamat. Hanggang sa muli. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I